El Filibusterismo, Kabanata 6, si Basilio. Isang hating gabi, si Basilio ay tumungo sa kagubatan ng palihim. Ang kagubatan ay pagmamay-ari ni Kapitan Tiago na nabili ni Ibarra. Sa isang bunton ng mga bato sa ilalim ng punong balete ay huminto si Basilio kung saan nakalibing ang kanyang ina. Tuwing siya ay umuuwi sa bayan na iyon, ay palihim niyang dinadalaw ang kanyang yumaong ina. Nagbalik sa alaala ni Basilio ang pagkasawi ng sugatang lalaki na si Elias at kanyang ina. 13 taon na ang nakalipas. Sa tulong ng pera na ibinigay ni Elias kay Basilio, ay lumisan ito ng bayan at nagtungo sa Maynila. Siya ay naging palaboy, nagkasakit, marumi, at may gula-gulanit na kasuotan, kung kaya't walang sino man ang tumanggap rito. Dahil sa kanyang sinapit, ay nagtangka itong magpasagasa sa dumaraang mabilis na karitela. Mabuti at nakita siya ni Kapitan Tiago. Siya ay namasukan rito bilang alila na hindi binabayaran. Nakapag-aral si Basilio sa Universidad ng San Juan de Letran sa tulong at pahintulot ni Kapitan Tiago. Magmula nang si Maria Clara ay makapasok sa kumbento, ay kinamuhian na ni Kapitan Tiago ang mga pari. Pinalipat si Basilio sa Ateneo Municipal at doon ay mas lalo pa itong nagpakadalubhasa sa kanyang pag-aaral. Siya ngayon ay nasa huling taon na sa kursong medisina. 2 buwan na lamang at si Basilio ay magiging isang ganap ng doktor. Pagkatapos, siya ay babalik sa kanyang bayan at roon ay papakasalan si Huli. Talasalitaan, tumungo, nagpunta, bunton, tambak, palihim, patago, yumao, pumanaw, pagkasawi, pagkamatay, lumisan, umalis, gula-gulanit, sira-sira, nagtangka, sumubok, alila, alipin, nagpakadalubhasa, nagpakahusay, eksperto. Kabanata 7, si Simon. Nang si Basilio ay pabalik na ng bayan, siya ay may naaninag na liwanag at nakarinig ng mga yabag. Nagtago siya nang makita niya na ang anino ay patungo sa kanyang kinaroroonan. Ito ay si Simon na mag-alahas. Tinanggal ang kanyang suot na salamin at inumpisahan nito ang paghuhukay. Sa panonood ni Basilio kay Simon, ay nagbalik sa alaala niya ang mga pangyayari. 13 taon na ang nakararaan. Si Simon ang katulong niya sa paglilibing ng kanyang ina na si Sisa at sa sugatang si Elias. Kahit gulat si Basilio sa kanyang nasaksihan, ay lumapit pa rin ito kay Simon para ito'y tulungan dahil kita niya na ito ay patigil-tigil at pagod na sa paghuhukay. Nagpakilala siya kay Simon. Sinabi niya na siya ay tinulungan nito noon na mailibing ang kanyang ina at si Elias, kaya siya naman ang nais na magbalik ng tulong rito. Tinangka ni Simon na iligpit si Basilio upang mapanatili ang kanyang itinatagong lihim. Ngunit napagtanto niya na parehas lamang sila na nais makapaghiganti. Naipagtapat niya kay Basilio ang kanyang mga ginawa nung siya ay nasa akademya ng wikang Kastila. Ninais at hiningi niya na maging isang lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at ibigay rin sa mga Pilipino ang pantay na karapatan
na katulad ng sa mga Kastila. Sinabi ni Simon na ang pagkakaroon ng isa pang wika ay ang pagpawi ng mga naniniil sa kanilang pagkamamamayan. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng isa pang wika ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Salungat naman si Basilio sa paniniwalang ito ni Simon. Ayon sa kanya, ang Kastila ang siyang makakapagpalapit sa mga Pilipino sa pamahalaan at magbubuklod sa mga pulo. Hindi naman sang-ayon si Simon sa paniniwalang ito ni Basilio. Sinabi niya na kailanman ay hindi maaaring maging wikang pangkalahatan ang wikang Kastila, sapagkat ang bawat pulo at bayan ay may sari-sariling wika na kaugnay sa mga kaugalian at damdamin nito. Kinalaunan ay hinikayat na lamang ni Simon si Basilio na makiisa sa kanyang planong rebelyon at paghihimagsik laban sa pamahalaang Kastila. Hindi pinaunlakan ni Basilio ang paanyayang ito ni Simon dahil ayon sa kanya ang karunungan ay walang katapusan. Ani pa ni Basilio, ang husay at galing ng tao ang siyang magiging paraan upang maging malaya ang mga ito. Talasalitaan, naaninag, nakitang bahagya, naaninaw. Yabag, tunog ng paglakad. Tinangka, sinubukan. Mapanatili, mamalagi. Napagtanto, napag-isipan. Lalawigan, probinsya. Pagpawi, pagtanggal, pag-alis. Naniniil, nang-aapi. Magbubuklod, magsasama-sama. Rebelyon, pagsuway. Kabanata 8. Masayang Pasko. Si Huli ay isang dalagang nagpipilit na maging matatag anuman ang sitwasyon sa buhay. Umaasa siya na balang araw ang lahat ng kanyang panalangin ay matutupad ng isang himala. Isang araw, maagang pumangon mula sa pagkakahiga si Huli. Iniisip niya na naghihimala ang birhen dahil hindi pa sumisikat ang araw at nananatili pa ring madilim. Ngunit nagkamali siya dahil pagkaraay sumikat din ang araw. Kasunod naman niyang tinignan ang ilalim ng rebulto ng birhen. Umaasang dito ay may salapi, ngunit muli itong nabigo. Naroroon lamang ay ang sulat mula sa kanyang ama na si Tales na humihingi ng pantubos dito na 500 piso. At dahil sa kabiguan sa inaasahan niyang mga himala mula sa mahal na birhen, ay inalo na lamang niya ang sarili at inayos ang kanyang mga gamit na dadalahin patungo sa bahay ni Hermana Penchang. Hindi naman kalayuan ang tahanan na kanyang paglilingkuran, kung kaya't binalak niya na uuwi siya upang dalawin ang kanyang lolo tuwing makalawa. Nang makatapos na siyang mag-ayos ng kanyang gamit, ay agad niyang nilapitan ang kanyang lolo na si Tandang Selo upang magpaalam at hagkan ang kamay nito. Inihabilin ni Huli sa kanyang lolo na sabihin sa kanyang ama na si Tales na siya ay papasok sa pinakamurang paaralan sa kolehiyo. Nagmamadali naman siyang umalis nang mapansin niya na natitigmak na ang luha sa mga mata ng kanyang lolo. Sumapit ang araw ng Pasko. Maraming kaanak ang dumalaw kay Selo. Ngunit nabigla ang lahat dahil hindi ito makapagsalita kahit isang kataga. Si Selo ay napipi. Talasalitaan. Matatag, matibay. Himala, milagro.
rebulto, estatwa, imaheng gawang kamay ng tao, hagkan, halikan, paglilingkuran, pagsisilbihan, natitigmak, basang-basa, babad, sumapit, tumating, kataga, salita. Kabanata Siyam. Ang mga Pilato. Laman ng mga bulong-bulungan sa bayan ang sinapit ni Tandang Selo. Karamihan ng mga taga-nayon ay walang pakialam. Subalit ang iba naman ay walang pakundangan kung pag-usapan ang matanda. Ayon sa iba, kung hindi raw sana iniwan ni Kabesang Tales si Tandang Selo, ay hindi raw ito mangyayari sa matanda. Napag-usapan din ng mga ito kung sino ba ang may sala kung bakit sinapit ni Tandang Selo ang mga kamalasang iyon. Ang sisi naman ay ibinunton ni Hermana Penchang sa lolo ni Huli. Sinabi niya na parusa raw ito sa matanda dahil sa kakulangan at hindi tamang pagtuturo nito kay Huli sa pagdarasal. Nang malaman ni Hermana Penchang na tutubusin ni Basilio si Huli, ay sinabi nito na ang binata ay isang demonyo na nagpapanggap lamang na estudyante na ibig ipahamak ang kaluluwa ng kasintahang si Huli. Samantala, si Kabesang Tales naman ay nakalaya na sa mga tulisan dahil sa salaping napagbentahan ni Huli ng kanyang mga alahas at nautang nito sa Hermana. Napag-alaman din niya na si Huli ay nagpaupang utusan. Ang lupa na dati niyang sinasaka ay pagmamay-ari na ng iba, habang si Tata Selo naman ay napipi. Iniutos din ng hukuman na lisanin na niya ang kanyang bahay at binigyan lamang siya ng 3 araw para umalis. Ikinatuwa ng mga pari at ng bagong nagmamay-ari ng lupa ang hatol na ito kay Kabesang Tales. At nang dahil sa mga pangyayaring ito ay naupo na lamang si Tales sa isang tabi na walang kibo katabi ang amang si Selo. Talasalitaan, pakundangan, lapastangan, talipandas, ibinunton, inilihis, ipinukaw, parusa, pahirap, tutubusin, pagbabayad, kapalit ng kalayaan, demonyo, masamang espiritu, dyablo, ipahamak, madisgrasya, malagay sa peligro, hukuman, nagpapatupad ng batas, hatol, pataw, pasya, desisyon, tulisan, lumalabag sa batas. Kabanata 10. Kayamanan at karalitaan. Nagpunta sa bahay ni Kabesang Tales si Simon, dala ang mga hiyas na ipagpapalit at ipagbibili niya. Naroroon sina Hermana Penchang, Kapitan Basilio, anak na si Sinang at kanyang asawa. Nang ipakita na ni Simon ang kanyang mga dalang alahas, ang lahat ay nabighani at nagsibili. Nang makita ni Simon ang agnos ni Maria Clara na pagmamay-ari na ni Huli, ay ninais niya itong bilhin kay Kabesang Tales. Sinabi ni Tales na kinakailangan niya munang isang guni kay Huli ang tungkol sa alok na ito ni Simon. Sinabi niya kay Simon na babalik siya pagkagat ng dilim. Ngunit hating gabi na ay hindi pa rin siya bumabalik. Sa tagal ng paghihintay ni Simon kay Tales ay nakatulog ito sa kanyang kinauupuan. Umaga na nang ito ay magising. Napansin niya na nawawala ang dala niyang revolver at may isang liham na mula kay Tales. Nakasaad sa sulat na kinuha niya ang revolver dahil kinakailangan niya ito sa panunulisan. Samantala, iniwan naman niya ang agnos ni Maria Clara bilang kapalit. Talasalitaan, nagpunta, nagtungo,
hiyas, alahas. Nabighani, umanga, nahalina, naakit. Ninais, nagustuhan, inasam. Isang guni, ikonsulta, magtanong. Revolver, baril. Sulat, liham. Panunulisan, pandarambong. Agnos, kwintas.